Magandang araw sa inyong lahat. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang misteryo ng pagkawala at pagpatay kay Eliza Lam, 2013. Noong 2013, merong isang 21 anyos na estudyanteng Canadian na nagngangalang Eliza Lam na nag-check-in sa Cecil Hotel sa Los Angeles. Isang hotel na kilala sa madilim nitong kasaysayan. Kasaysayan ng pagpatay, pagpapatiwakal, at koneksyon sa mga serial killer tulad ni Richard Ramirez. Si Eliza ay isang estudyante mula sa University of British Columbia at nagpasa siyang maglakbay mag-isa sa California. Noong Enero 31, taong 2013, huling nakita si Eliza sa isang CCTV footage. Ito ay kuha sa elevator ng hotel. Sa nakakakilabot na video, makikitang kumikilos siya ng kakaiba, pinipindot ang maraming buton, sumisilip-silip sa labas ng elevator, at gumagawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwang ginagawa ng isang normal na tao. At tila ba'y may iniiwasan o tinatakbuhan. Nang ilabas ng pulisya ang footage sa publiko, agad itong naging viral at nagdulot ng maraming teorya tungkol sa kanyang pagkawala. Sa loob ng ilang linggo, walang makapagsabi kung nasaan si Eliza. Ngunit noong Pebrero 19, taong 2013, nagsimulang magreklamo ang mga bisita ng hotel tungkol sa mahinang daloy ng tubig, kakaibang lasa at madilim na kulay nito. Nayaring lumalabas sa kanilang mga gripo. Nang siyasatin ng maintenance worker ang water tank sa bubong ng hotel, dito ay natagpuan nila ang isang nakakagimbal na tanawin na naaagnas na katawan ni Eliza Lam na lumulutang sa loob ng tangke. Nagtaka ang mga otoridad kung paano napunta si Eliza sa saradong tangke ng tubig na nasa tuktok ng hotel, na nangangailangan ng espesyal na susi at pag-deactivate ng alarm para makapasok. Walang senyales ng foul play at ayon sa autopsy report, namatay siya dahil sa aksidenteng pagkalunod. Ngunit marami ang hindi naniwala sa paliwanag na ito. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na theory o teorya tungkol sa kanyang pagkamatay. Una, krisis sa kalusugang pangkaisipan. May bipolar disorder si Eliza at may mga naniniwalang nagkaroon siya ng matinding psychotic episode sa utak na nagtulak sa kanya na umakyat sa water tank. Pangalawa, paranormal na pangyayari. Ayon sa iilan, posibleng sinapian si Eliza o inatake ng isang supernatural na puwersa, lalo na't may madilim na kasaysayan ang hotel. Pangatlo, may kriminal na nasa likod ng kaso. May iba namang naniniwalang pinatay siya at may nagtangkang pagtakpan ng krimen. Posible umanong may kasabwat sa loob ng hotel na may access sa restricted areas. Mga ka-KMT, hanggang ngayon ang kaso ni Eliza Lam
ay nananatiling isang malaking misteryo. Ang Cecil Hotel ay muling pinangalanan, ngunit dala pa rin nito ang madilim na reputasyon. Noong taong 2021, inilabas ng Netflix ang isang dokumentaryo na may pamagat na Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, na muling nagbigay liwanag sa kasong ito. Mga ka-KMT, maraming salamat